Nabanggit nga po kanina ni Ate Miriam na si Mang Nestor ang makailang beses na nag-text sa kanya na nais makipagkita at hindi nga niya sinipot. At pinakita nga niya ang text sa iyo. Nakita mo yung text? Binasa niya. Binasa po. O ano? Oh. Ano nakalagay sa text? Wala naman linagay po doon. Magkita lang. Wala kang nabasa? Wala. Ipatawag natin si kahit Richard. galit ka sa akin, Siguro sa sabihin mo. pagkakataon na ito Nilebo ka. ay panahon na para marinig naman po natin ang panig ng isang taong masama rin po ang loob. Isa sa mga anak po ni Aling Miriam at Nestor. Narito po, si Monette Amboy. Mula nung nagkaisip ako, lagi na lang po sila nag-aaway. Yung sinabi ni Papa na maghiwalay sila, umiyak na po ako nun, tapos nagpe-pray po ako na sana po hindi matuloy. Masama po yung loob ko sa Papa ko kasi yung time na yun na kailangan na namin siya, wala siya. Yung nagpakita siya sa amin, yung parang alos dalagat na lang kami. Sabi nga po daw, pinagpahit po kami sa babae. Huwag na sila magbangayan. Tanggapin na lang nila kung anong dumarating. Maging masaya sila para sa mga anak nila. Narinig na po natin ang mga kinikimkim na sama ng loob ni Monette. Kaya naman po, para maliwanagan si Mang Nestor, personal po silang kakausapin ng ating pong trio tagapayo. Ang mga pag-asawang legal, hanggat hindi napapawalang bisa ang kanilang kasal, mayroong obligasyon na magsama sa isa't isa. Tandaan mo yun. Kasi attorney, lahat ng mga anak niya nasa Quezon. Okay. So nandito siya para magtrabaho. So since wala naman siyang, ang gusto nito, siya tumira dyan. Ayaw niya, syempre, for delicadeza reasons. Narinig po namin ni Doktora dito na parang ayaw ka nang balikan o ayaw ka nang tanggapin dahil sinasaktan mo siya. May mga ilang bagay pa ho ba tayong nadiskubre kay Mang Nestor at kay Aling Miriam, Attorney Ben? Doon po sa Sa ating naging kalagayan counseling. ni Mang Nestor Chang, ay yung kanyang sinabing siya pala ay karpintero, ano? Kaya doon ko medyo kinanti siya sa bagay na yon. Sabi ko, yung ang hanap buhay mo pala ay ikaw ay karpintero, ikaw ay bumubuo o nagko-construct, eh dapat ganun sanang ginawa mo sa iyong pamilya. Magmasaklap, hindi nabuo ang pamilya ni Mang Nestor, kundi nawasak nga dahil inamin din naman niya na siya ang may kagagawan. So, kung mababago mo ang iyong buhay, unang-una muna, sa kalagayang wala na ang pambababae, wala na yung pambubugbog sa iyong asawa, maring may pagkakataon pa. Alang-alang sa iyong asawa, alang-alang sa iyong mga anak. Yun lamang. Marahil, Mang Nestor, masyado na kayong naririndi sa mga nadidinig niyo sa amin dahil sa nakikita niyo naman na unang-una, dapat niyong isipin dito, may pagkakamali po kayong dapat niyong ma-realize. Siguro kung magkakaroon po ng pagkakataon na maintindihan nyo na kayo ang punot dulo ng mga pangyayaring ito, doon niyo siguro makikita kung ano ho ang kahalagahan na dapat kayo muna ang humingi ng tawad sa lahat ng taong kayo'y nagkasala. At sa ganoon, matutunan niyong mahalin ang sarili niyo at magkaroon kayo ng respeto sa sarili. Alam niyo, sino po ba ang inyong babalikan kung sakasakaling may nangyari sa inyo at sino ang tatanggap sa inyo? Di syempre po yung original. Pero hindi po basta-basta yun. Kaya nga po ang nangyayari, di ba, itong si Aling Miriam, bakit po nyo pinagpipilitan na siya ay tumira doon sa kasama si Banjo? Delikadesa naman po ng inyong tunay na asawa. Kaya nga ako pumipisan din sa kapatid nyo. So, kaya po, kailangan nyo ng tamang gabay para sa ganon, maliwanagan kayo. Yun lang po. Bago pa kayo nagsama, Mang Nestor, ni Miriam, ay napag-alaman ko na batang-bata pa po siya. Siguro mga 17, kaya hindi kayo naikasal kaagad.
nagsama muna kayo ng ilang taon at nakita ko po sa testamento, yung marriage contract nyo, na ang kasal po nyo ay yung pangkalahatan po sa simbahan. At nakita ko po ang petsa, March 7, malapit na po sa Holy Week yun. Yun ang ginagawa po sa mga probinsya na nagbibigay po ng libreng kasalang bayan ang mga pari dahil po nagbibigay po ng amnestiya sa mga tao pong nagsasama na walang basbasang kasal. Ba? So, ibig sabihin, nang kaisal kayo sa pare, ay parang guminawa ang loob nyo. Parang nabunutan kayo ng tinik dahil wala ng kasalanan. Sana tuloy-tuloy na yon dahil nagkaanak na kayo. Sana ay ganun na ang maganda sana ang takbo ng buhay mo at buhay ni Aling Miriam. Ngunit, sinayang mo ang grasya dahil bumalik na naman siguro yung pagbibisyo mo at yung sinasabi nila na parang nagbibilang ka ng babae sa iyong daliri. Sana naman ay magbago ka na. Salamat po. Marami pong salamat sa ating trio tagapayo. Mang Nestor. Ano pong Hihingi ko nangyari? po ang inyong paumanhin na ako'y nakaano sa inyo. Ako lulumuhuluhod dito sa inyong harapan. Anong nangyari, Mang Nestor? Kasi nakaano ako sa kanila. Kaya ako naghihingi ng tawad. Parang Lalo kanina na lang sa ate tag-ulan ko. na, biglang umaraw na ulit. Hinihingi ko, ipapakita ko sa iyo kung ako magbabago, kung ako man nagkasala man, inaamin ko rin. Paano si Ate Vanji? Pag-iisipan ko, dahil may anak kami, So parang kawawa pa ngayon si Ate Vanji, pag-iisipan pa ho ninyo. Anong mangyayari at paano na naman po ang kawawang bata na inanak po ninyo kay Vanji? kaya ngayon ang itataguyod namin dalawa, pag-iisipan namin kung paano palalakihin Nino pong dalawa? ni Banji. Mahalaga po para po sa amin, Mang Nestor, na habulin po ninyo yung mga araw at mga panahon na lumaki po ang mga anak ninyo na wala po kayo. Kasi bandang huli po, pag wala na po si Aling Miriam, wala na si Banji, wala na si Lina, sino po ba ang pwede lang pong mag-alaga sa inyo? Hindi ho ba ang mga anak ninyo? Mga anak ko. Opo. So paano po nila gagawin yun kung wala po kayong naging relasyon sa kanila? Kung hindi po ninyo kilala ang inyong mga anak? Gaya nga ng sinabi ni Aling Miriam, sino ba ang mahalaga? Ang mga babaeng dumaan sa buhay po ninyo o ang mga anak po ninyo na patuloy pong nahihirapan at nasasaktan sa inyo pong ginagawa? Iiwan po namin yan sa inyo. Aling Alicia, bilang kayo po ang mas nakakatandang kapatid po ni Mang Nestor, meron po ba kayong mensahe para sa kanya? Gusto ko sana, ma'am, nga magbait na sana. Kay kami na lang dalaw dito sa Maynila eh. Tayo wala na kami nanay. Yun na, ano ito kay... Ako na naging nanay nila, ang pangalawa eh. Eh, kung saan man ako, tinatabi ko sa bahay ko. Mahal ko kasi yung kapatid ko. Kaya ako nagpatawag ako dito, kaya ayaw ko mag-anuhan kami ba? Mag-away-away, dahil wala na kami magulang eh. Kaya lang kinihiling sa kapatid ko nga magmahalan na lang kami. Hanggang pagkatanda. Yan po si Mang Nestor. Pwede niyo pong sabihin sa kanya. Magkawait ka doon kayo, wala na kami magulang. Kaya na ako nang hinihiling, mahalan tayo. Ikaw ang kapalit na isang ina. Katubinganin kita sa bahay. Sabi ba nga ng nanay ko, na hindi pa siya namamatay. Ikaw ang lalapitan namin bilang isang kapatid na babae. Dahil ikaw na ngayon ang kapalit sa ina natin. Pagkabait ka na doon. Bayaw, patawad. Wala na yun sa akin, Bayaw. Yung nangyayari na yun. Sana Salamat, magtuloy ng salamat. pagbagong buhay mo para maliwanagan ang mga anak mo. Lalo na yung sa labas at saka sa loob. Mahirap yun. Lahat na lang po sa loob para wala na pong magulo.
Lahat yun dapat ituring na anak po niya. Wala na po kasing anak sa loob, wala na rin anak sa labas. Lahat po yun, anak ni Mang Nestor. At yun, lahat ng yun ay kailangan po ninyong mahalin at alagaan. At yun po, dun po kayo kailangan bumawi, Mang Nestor, habang kayo po ay nabubuhay. Opo, ma'am. So sana po, yun ang pakatandaan ninyo. At yun po ang naiparating namin na mensahe sa inyo po. Kaya sana po talagang tuloy-tuloy na po ito na pagbabago po ninyo. At sana'y kung ano man po ang mapagdesisyonan ninyo ni Vanji, dahil meron din po kayong anak, problema din po yun. So sana nga po, magawan po ninyo ng paraan na makahanap kayo ng trabaho, mabigyan po ninyo ng magandang kinabukasan. Kasi lumalabas, ang pinakamaliit niyang anak ay ang anak niya ngayon kay Vanji. Na ilang taon, Ate Vanji? 7 buwan po. 7 buwan. So sana po ay magawan pa ho ninyo ng paraan yon, Mang Nestor. At maraming salamat po sa pagtitiwalang binigay ninyo sa aming programa at kahit paano nga po, sana'y nakatulong kami dito po sa problema ninyo. Salamat po. Amina na po tayo mga kapatid, anong napaka-importanting aral na naman ang natutunan natin sa isyong ito. Ang tunay na pagmamahal at totoong pag-ibig ay hindi mapag-isip ng masama at lalong hindi mapaghiganti dahil walang magandang bubunga ang mga ilusyon at mga kwentong kathang-isip lang. Tandaan lang po sana natin na sa bawat kaguluhan ng mag-asawa, laging ang mga anak po ang talo at ang buong buhay nilang ang apektado. Para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang multong ginawa mo ay siya ring multong tatakot sa'yo. Thank you very much po sa pagsama niyo sa amin mga kapatid. Siyempre, salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel, sa Dance Squad, sa V1 at V2, sa ating mahal na trio, Tagapayo, ang ating mga sausawero at sausawera sa Broadway Studio, at sa ating po mga bisita, salamat din sa pagtitiwalang binigay niyo sa amin. At sa lahat po ng ating mga sausawero at sausawera worldwide, maraming salamat po. Happy birthday sa aming mga technical crew, si Julius Teropias, tama ba? Rolly Ruans at Richard Sison. Richard Sison, ayan, happy birthday sa inyong lahat. At syempre, ako pa rin po ang inyong pabansang kapitan, ang inyong siyang amin na lagi nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Akala ko'y nakita ko na ang lahat. Hindi pa pala. Anong tawagan ninyo? Honey po. Sino si Honey? Hindi niya ako kinakaiya na ibuhatin ako sa buong mundo. Mas gusto ko rin po kasi yung matanda eh. Bakit? Kasi kung practical po, siyempre magsishota ka ng bata, ikaw pagagastos. Patong-patong na May December love affair. Dahil si Kuya may bagong older girl. Steve, diretsa ang tanong, sino si Ate Merlin? Jowa ko din po. Parang may naaamoy ako dito. Pera ng matrona ang target. Magkano na po naibigay ninyo kay Steve? Bigyan ko siya ng 2,000, minsan 1,500. 2,000? Ano pong tawagan ninyo ni Steve? Babes po, mahal. Sinong knockout sa showdown? Si Honey o si Babes? Maliligo si Ate Stella at si Marlene. Kanino mo ngayon ibibigay ang takure na may mainit na tubig? Face to face. Ngayong Lunes, 10